Ang tanong natin today, partner, is ito lang naman. No? Bakit kaya? Ako man ay nagtataka rin sa sarili ko. Sabi ko nga minsan, partner, bakit kaya kung sino pa yung mga gumagawa ng masasama, tulad na lamang ng pumapatay, naglanakaw sa kaban ng bayan, niloloko ang taong bayan, nagsisinungaling sa taong bayan na alam naman po natin nangyayari, di po ba? Di ba? Kung sino pa ho yung mga ganon, sila pa yung partner. Sila pa yung mga ganid ba? Yung mga ganid sa kapangyarihan, ganid sa kayamanan. Sila pa yung partner. Ang gaganda ng buhay, Oo. Sila pa ho yung yumayaman. Sila pa yung may malalaking bahay, magagarang sasakyan, alalaking mga alahas, kasuotan, signature, lahat ng gusto nila nakukuha nila, no? Kaya nilang pumatay ng tao dahil sa pera, di ba? Sila yung mga may malalaking lupa. Kita mo yung mga mayayaman. Sila pa yung may mga ekta-ektaryang lupa, may mga resort, may mga islands. Wala ho akong pinatatamaan dito, pero yun po ang totoo eh. Di ba? Sila pa yung may eroplano, may helicopter, etc., 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 no? Bakit po ganun? Pero partner, yung mga honest na mga tao, yung mga hardworking na mga tao, no? Sila pa yung punong-puno ng struggle sa buhay. Sila pa yung naghihirap, nahihirapan, maraming pagsubok sa buhay. Di ba? Bakit kaya ganun? No? Tanong tuloy. Parang napaka-unfair naman ng buhay. Di ba? Tayong mga manggagawa na sumusunod lamang tayo sa utos. Di ba? Sa utos ng ating amo, employer. Gusto natin magtrabaho para sa ating pamilya, pero tayo pa yung kinakawawa, partner, no? Di ba? Tayo naman po ay honest, especially sa mga taxes po natin. Di ba? Nagbabayad naman po tayo. Pero yung iba binubulsa. Binubulsa lang nila. Ninanakaw nila. Pero nagpa-prosper sila. And they live a happy life. Amen ba yun? Amen. Okay. Sige. Pero alam mo ba, partner, na lahat ng mga sagot dyan ay nakasulat sa Biblia. Kung babasahin lang po natin ang Biblia, mga kanyusik, nakasulat po sa Biblia itong mga ito. Hindi na daw ho ito bago. Ang katanungan ko ngayon ay hindi na daw ho bago. Dumaan ang libu-libong taon, partner. Sabi sa Psalms, I envy the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Alright? He saw people thriving and felt frustrated, just like we do sometimes. You see, mga kaibigan, hindi po yan na itatago. Pangalawa, temporary versus eternal. Anong ibig sabihin? Itinuturo po sa atin sa Biblia, mga kaibigan, ang lahat ng nakikita ho natin, lahat po ng meron sila na nakikita po natin, lahat po iyan ay pansamantala lamang, temporary. Sabi ho sa Psalms, I understood the final destiny, their success is fleeting but God's justice is eternal. What looks like winning now doesn't last forever. Meaning to say, mga kaibigan, kung anong meron ho sila ngayon ay hindi ho forever. It won't last forever. Lahat po yan ay nasisira, lumuluma, kinakalawang. Tama? Amen? Amen. Yun po yun. Walang forever. At sinasabi din po that wealth isn't always daw ho a blessing, mga kaibigan. Wealth is kayamanan, partner, tama? Hindi raw ho laging blessing yan. Not all wealth is blessing. Sometimes, it's a trap. Partner, it's a trap. Ano pong sinabi sa Proverbs? Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Kahit na nga ang masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. That's a trap. Sometimes, ang yaman na meron ka ngayon, yung ginagawa mo
para maging milyonaryo ka. Makuha mo lahat ng gusto mo is a trap. Alright? Money gain dishonestly can lead to ruin. Don't you know? Namamalagi po si Satanas sa lupa at hindi po sa impyerno, mga kaibigan. At sinasabi rin ho sa atin, God reminds us that we should not compare ourselves or our path to anybody. Diba? Sabi sa Psalms, reminds us, do not fret because of those who are evil, for they will soon wither. Ano ang sinasabi ho sa atin ngayon? Focus on our journey, mga kaibigan. Because God's reward for the faithful is eternal, not temporary riches. Kasi, mga kaibigan, ang pera, come and go yan eh. Lalabas, babalik, lalabas, babalik. Amen? Amen. Diba? Ulitin ko, ang pera po, lalabas, babalik, lalabas, babalik. Ang bahay mo, hindi pwedeng sabihin mo forever, hindi ho mabubulok yan. Kaya nga after 5 years, 10 years, papapintura ka na naman, papagawa ka na. You see? Alright? Sinasabi ho dito, God's justice will come. Sa Ecclesiastes po, reassures us na it will go better with those who fear God. Sa atin pong mga may takot po sa Panginoong Diyos. And remember also, God's timing may feel slow. Pabagal, kahunin nyo. Yung timing na hinihingi natin sa Panginoon Diyos. Ano po? But His justice is certain. Mga kaibigan, God's justice is certain. The wicked won't prosper forever. Remember that. The wicked won't prosper forever. So anong gagawin ho natin, Darlene? Ano hong gagawin ho natin, mga kapatid, kay Kristo Jesus? What can we do? Ang gagawin po natin is trust God, trust with the Lord with all our hearts, and pray for those people, yes, love our enemies, and pray for those who persecute us, and also stay faithful. Do not grow weary in doing good. And finally, remember that success of bad people is temporary. Ang success po nila ngayon na kinaiinis po ninyo, ikinasasama ho ng loob ninyo sa ginagawa ho nilang pagnanakaw sa ating sa kaban ng bayan, pagnanakaw, kung paninira, pamamatay at kung ano-ano pa. Diba? Is temporary. But God's promises, ang pangako ng Panginoon, are eternal, mga kaibigan. So, keep trusting our Lord, God and Savior, Jesus Christ, our Father God, because the reward is coming. At ang sinasabi po, it is better than anything this world can offer. Remember that. Okay? Kaya magtiwala lamang ho tayo. Huwag tayong mainggit, sabi ho sa Biblia. Tanggalin mo yung inggit sa katawan mo. Dahil ang lahat ng iyan ay may timing, may tamang panahon para sa iyo. Mga kaibigan, we have to be thankful. Sa totoo lang, we have to be thankful. And please, stop asking, please Lord, help me. Because alam ng Panginoon kung anong kailangan mo. Nung una pa lang, sa totoo lang, bago pa lang sabihin, binigay niya na sa'yo. Are you not thankful that you are not naked? Hindi ka ba nagpapasalamat? May damit ka, may bahay ka, may nakakain ka. Small things ba yun? No. Diba? Actually, doon pa lang ho, mga kaibigan, dapat pasalamatan na natin ng Panginoon. Even though those things we have are temporary. Amen? Ang problema ho sa atin kasi, doon tayo nakafocus sa mas malaki na hinihingi po natin. Pero nakakalimutan po natin yung pagkain natin sa araw-araw. Humihinga ka, nakakakita ka, nakakarinig ka, nakakalakad ka, nakakapagtrabaho ka, you have job, di ba?
Oho, meron po kayong kahit papaano po nadudukot sa inyong ano. Lahat po yan, mga kaibigan, ay ginusto po ng Panginoon Diyos eh. Amen? Amen. So for that, tandaan po natin, trust in the Lord, trust the Lord, trust with Him with all our hearts, and pray, 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 pray. Amen. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, FOK sa 774